Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules mga lods, no? At titignan natin, no, yung mga makakaapekto ngayong araw, mga idol sa ating market kasi medyo matindi mga lods, no? At alam niyo naman Miyerkules na mga idol, nandito na tayo sa bingit ng ating limited time. No, meron pang mga kilo si Daddy Trump na medyo makakaapekto sa market. So alamin natin 'yan ngayon mga idol, no? So ayan, mag-news tayo. Unahin na muna natin itong ating chart mga lods. Ayan, kaka-position ko lang. Nakita nyo ba? Ayan, kaka-position lang natin dahil nakita ko, hindi naman nga sana ako mag-position dahil mag-start na ako mag-record. Kaya lang nakita ko, uy, bumagsak at tumama siya dito banda sa dulo. Sabi ko, sige, try natin. So, ayan, position tayo mga idol ng long dito. Sabi ko nga, ang basa natin dito is dito lang siya maglalaro dyan, no? Kung tumaas man siya, hanggang dito lang sa resistance na yan, mga loads. Kasi ito na yung parang pinaka-support natin ngayon, itong range na to. Itong range na yan, ayan yung support natin. And then, itong dulo na to, ito yung resistance natin, okay? So, ando na siya sa support. Although wala siya dun sa pinaka major dahil kung dito sana sa gitna ng box na yun, ng range na yun, medyo mas maganda yung position natin. Pero ayan na, no? Pero okay na to, nainip na ako eh. Sabi ko, sige na, position na tayo, mag-update na ako. So ayan, no? So punta tayo muna sa mga balita natin. Tingnan natin kung ano yung mga malulupit na news ngayon, mga loads na hinihinda natin sa inyo. Eto, mamaya ito mangyayari. Kaya inaabangan ko rin to mga idol. Kaya parang gusto kong pumosisyon ng long. Kaya nga nainip na ako. Sabi ko, sige, position na tayo. Kasi, merong i-announce mamaya si Trump. Pero hindi pa to sure kung magiging positive o negative to ha. The US and Iran are finalizing a 60-day agreement to reopen the Strait of Hormuz with an announcement expected as early as Wednesday morning, no? So ngayon to, ay hindi, bukas. Ay hindi, ngayon. Wednesday morning sa kanila, no? Wala, ano pa lang sa kanila ngayon, Tuesday pa lang eh. Tuesday evening pa lang, no? Tuesday night. So hintayin natin kung mag-a-announce sila ng Wednesday. Siguro mga mamaya to, mga idol, no? Ng mga hapon or gabi kung mag-a-announce si Trump. The proposed deal would suspend tolls and transit fees during the initial 60 days period. Kumbaga, pag meron tayong 60 days period na agreement na i-open ang Strait of Hormuz, walang toll diyan. No, libreng dumaan, no? Suspended yung toll, yung transit fees, wala ring bayad. So tuloy-tuloy ang daloy diyan mga idol sa 60 days na 'yon. Ayun yung pag-uusapan diyan. While both sides have reportedly agreed to clear naval mines from the waterway within 30 days. So ang gagawin nila sa 60 days na 'yon, ayun nga, libreng dumaan diyan at yung both US and Iran try nilang linisin yung mga mines na nakakalat dito sa Strait of Hormuz, mga idol, no? Ayan yung gagawin nila if ever na mag-announce mamaya si Daddy Trump, no? O mamayang gabi nga, no? Sa meeting nila. At kung mangyari man na maging positive yon, baka maging maganda yung reflection nun sa ating market. Depende. No, kung makaka-apekto siya ng malaki o sakto lang o mahina, mga idol, hindi natin alam. No, at positive naman ako na makakausap ni Trump yan, mga lods, no? At mag-a-announce siya ng goods. Kasi kung mag-a-announce siya ng bad dyan, wala na, tuloy-tuloy na yan. Bakbakan na talaga yan. No? So, ayun na. Mga idol, ayun yung ating isa sa mga, speaking of Trump mga idol dahil nga alam niyo yung mga binakbakan niya na tariff ng mga nakaraan, o binalik niya na, mga idol, no? At binayaran niya na, no? This is insane, sabi dito. The Trump administration has now refunded a total of $100 billion in tariffs after the Supreme Court ruled them illegal. No, consumers paid, companies got the refund. So nung nakaraan, binalitaan natin na naka-refund na yung Amazon, yung ano pa ba yun? Basta marami. Yung Apple ba? Basta yun, binalik na ni Trump, no? Yung mga sa tax na ipinataw niya, sinori niya na, kumbaga na-refund na. Okay? So grabe, 100 billion, no? At saan kaya kinuha ni Trump yan? Saan niya kinuha yan, mga idol? Ayan
And then, speaking na naman kay Daddy, nako, yung mga senators at especially si Elizabeth Warren, mga idol, US senators call for the SEC investigation in President Trump's crypto meme coin, accusing him a rug pull. No, Trump coin is down 95% since launch. Mga lodi, no? So, pinupush ng mga senators, mga idol, na imbestigahan yung meme coin na ginawa ni Trump, no, yung kanyang crypto token na meme coin na Trump, no, itong Trump na yan. Kung titignan niyo yung Trump, mga idol, gustong imbestigahan yan ngayon. Okay? Pero kung titignan niyo naman to, mga lods, kasi syempre sa month, sa Max kasi makikita niyo talagang bagsak na bagsak yan, no? Mga idol, oh. Oh. Pero kung titignan niyo ng mga 24 hours, 7 days, 7 days niya, may naka-recover pa. 1 month, ayun, 1 month. Makikita nyo na pag sinuzoom out natin, unti-unti nyo na nakikita na talagang padiretso siya sa kangkungan. Mga idol, no? Oh. So, ayan, dire-diretso sa pababa. Mga lods, no? Oh. So, gustong imbestigahan, lalo na Senator Elizabeth Warren, mga lodi, yung ano na to, no? Isipin nyo, mga idol, nandito tayo ngayon sa bingit ng ating limited time sa Clarity Act. Tapos eto, yung gustong gawin ng mga senators, hindi ipasa yung Clarity Act, at doon ako nalulungkot talaga, mga idol, no? Mamaya madadaanan natin yung Clarity Act kung ano yung update. So, grabe, medyo nagiging ano na tayo doon, nawawala na tayo ng hope, no? Pero kapit lang, meron pa namang ilang araw, 2 days pa. Update tayo kahapon sa nangyari kaya sa Telegram kay Pavel Durov. Mga lods, kasi nga syempre naalis bigla yung kanyang Telegram sa Apple, eh. Durov says extortionist trick Apple into pulling Telegram, no? Kumbaga yung mga extortionist daw, na trick yung Apple na alisin yung Telegram sa Apple mismo, Apple app. Apple briefly removed Telegram from the App Store Monday night after its reviewed flagged illegal content in a public chat. Restoring the app within the hour once Telegram deleted the material and banned the user. Pavel Durov claims the poster was a takedown extortionist. So ito yung pinagbibintangan ni Pavel Durov, na ang gumawa niyan is yung tinatawag niyang takedown extortionist who plants illegal content in groups and reports it to Apple to push owners to refuse to pay ransom. So parang sinasabi, eto raw mga to, lakad na nila yan. No, gagawin nila yung mga ganyang diskarte, mga idol, gagawa sila ng mga illegal content, tapos sila mismo ang magre-report sa Apple, no, para ma-punish yung owner, kasi hindi na, kumbaga, ang parang ano yan, parang tawag dito, bina-blackmail mo yung yung app. Parang ganoon daw yung ginagawa niyan. Sasabihin ng mga to na gagawa kami ng illegal content o ganito ganyan. Bayaran mo kami para din namin gawin. Kapag di mo kami binayaran, i-report namin sa Apple, matatanggal ka sa Apple app. Parang ganoon. No, ganoon yung ginagawa nito mga takedown extortionist na to, no? So, ayun yung sinabi ni Pavel Durov, at medyo nagalit siya sa Apple, no? Sabi niya, Durov warned that Apple pulled up an app used by over 1 billion people without contacting Telegram first. Kumbaga, nagalit siya sa Apple kasi bigla na lang, kumbaga walang pasabi mismo sa mismong Telegram o sa pamunuan ng Telegram, na bigla nilang tatanggalin yung Telegram. Syempre, meron nga namang halos 1 billion customer yung Telegram sa Apple. 'Di ba? So, maapektuhan mismo yung mga customer ng Telegram pag gano'n. Hindi man lang daw sinabi ng Apple sa Telegram na tatanggalin namin ngayon, biglaan na lang daw tinanggal. Sabi ni Pavel Durov, so bad trip siya ron, calling it a systematic risk for any platform hosting user content. So parang sinabi niya, pangit yung diskarte nyo na ganun, na bigla na lang tatanggalin. Ibig sabihin kasi, pagka ganun, mga idol, magagamit yon ng mga takedown extortionist, no? Ganun pala. Pag ginawa natin tong content na to,
tatanggalin yung ano, tatanggalin yung app na yan. So hindi lang sa Telegram nila pwedeng gawin yun. Pwede nilang gawin yun sa Facebook na Facebook, Discord, ano pa ba? Kung ano-ano pa na mga nasa app na dahil nga sa sabihin nila, ay nagawa na nga natin sa Telegram eh. So magagawa na rin natin sa ibang app yan. So ganun yung sinabi ni Durob na dapat hindi ganun, hindi nyo agad biglang tinatanggal. Kinakausap nyo muna lahat, di ba? Ibig sabihin ba, pag nangyari to sa Facebook, tatanggalin nyo rin Facebook. Tatanggalin nyo rin bigla yung ano. So yun, nagrarant ngayon si, nagrarant ngayon si Bakla. No, ayan. No, nag-ano siya, nagagalit. Okay? So, ayan mga lods. No? Medyo tama naman siya doon, mga idol. Siguro nga, kasi ang iniisip dito ni Pavel Durov, marami siyang maraming gumagamit ng Telegram eh. 1 billion users, tapos bigla mong tatanggalin. Ano ka? Oh, 'di ba? So parang ganoon. Ganoon yung sinasabi niya ni Madam, ay ni Pavel Durov, mga idol. No, may mga issue daw kasi kay Pavel ni Pavel Durov eh. Oh, ayan. Diba? So, update lang tayo dito, mga lods, no? Okay? So, dito na tayo. Nako, ito medyo nabigo ang mga ano rito, ang mga hacker dito, scammer, mga idol, no? Crypto scammer speaking pala to, no? Kasi ito takedown extortionist eh. So, ito naman mga scammer. Crypto scammer pick the wrong exchange, sabi rito, no? So, mali kayo ng pinasukan na liga, sabi nga mga idol, no? OKX reports its system protected over 1.1 billion in customer asset across more than 500,000 user from January through June. Diba? Naprotektahan niya ng OKX, mga idol. With its fraud, team stopping $26.3 million in a scam losses before funds ever left accounts. Nearly 49,000 customers were flagged through AI detection, catching compromised devices and social engineering in real time. The exchange wants crypto security judged by banking standards, and users can now require facial verification on large withdrawal, set nighttime withdrawals lock, or put new addresses on 24 hours hold before use. So medyo humigpit yung OKX dito, mga idol. Kung mag-withdraw ka ng mga malalakihan, kailangan mo na ng facial verification, mga loads. No? So medyo nagtaas ng security yung crypto exchange na OKX, kaya hindi sila basta-basta na scam, napoprotektahan nila yung kanilang mga users. No? Kaya ang tanong, mga idol, dahil mas dumami yung mga na-hack o na-scam o na-hack ay na-scam sa mga wallet, mas safe na ba ngayon sa mga crypto exchange kaysa sa wallet? Ayan ang tanong natin, mga idol. At ayan din ang opinion ni ZZ. Nako, syempre, Binance yan eh, mga lods. Syempre, ganyan yung sasabihin niya. Diba? Sabi dito, mga idol, CC Binance argues it may be statistically safer to store crypto on exchanges than in self-custody. Nako, marami magtataas ng kilay niyan, mga idol, kung totoo yan. Citing 1.57 million BTC loss to self-custody errors versus 1.51 million dollars loss to exchange hack. So, parang ang nangyayari dito, mas mataas ngayon ang mga na-hack, no? Doon sa mga self-custody wallet kaysa sa mga na-hack sa mga crypto exchange. Ayun yung sinasabi ni ZZ. Pero ang pinakamarami kasing na-hack, mga idol, na sa custody wallet is yung ano ba yun? Yung wallet na ni-news natin kahapon, yung cold wallet, yung ano ba yun? Basta yun, mga idol. Yung news natin na nakaraan, dun kasi yung mas marami, parang isang bagsakan, dun malaki mga idol eh. Pero etong sa crypto exchange, iba-iba naman to. May ulan? Oh, ayan, no? So, ayan, mga idol. So, naniniwala o sang-ayon ba kayo kay ZZ, mga idol? Pero siya, may karapatan siya magsalita niyan, mga lods, kasi Binance yun eh. Kumbaga, kapag hack ka sa Binance, taragis yan eh, tapos na ang crypto, mga idol, no? Isa yung Binance sa mga pinagkakatiwalaan sa buong mundo. Sabi nga, ang Binance ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Ang trading volume, no, ng lahat ng mga crypto exchange, hindi kasali Binance.
Lahat ng mga crypto exchange sa buong mundo, pag samasamahin mo yung trading volume, hindi aabot sa 1/4 ng trading volume ng Binance. Ganun kalaki yung Binance, mga idol. No? So, kaya dahil nga malaki sila, big company, syempre security niyan malakas din. So, ganun kalaki yung tiwala ni CC na hindi kayo ma-hack, may scam sa loob ng Binance. So, siguro kaya siya nagsalita ng ganyan na statistically safer, no? Kasi nga, kung titignan mo sa mga statistic, mas lamang nga naman ngayon ngayon to mga lods, no? Ngayong taon na ba o something na mas maraming na-hack daw sa mga self-custody wallet kaysa sa mga crypto exchange hack. So, sang-ayon ba kayo? Mga idol? Ha? Anong masabi niyo diyan? Comment niyo para basahin ko mamayang gabi. Okay? So ito, at lalo pa ngayon pala mga idol na nabalik na yung Binance sa Philippines, no? Ito naman Western Union launches stable card on Solana, allowing users to spend crypto at over 150 million Visa merchants worldwide. So, magandang adoption to ng Solana at sa Western Union. Okay? Isa yun sa mga magandang news ngayon, lalo na sa mga Solana community. Siyempre, hype na hype yan. Punta na tayo ngayon dito, mga Lodi. Medyo mabigat yung news natin dito sa Clarity Act. Unahin na natin si Senator Kennedy. Calls on the Senate to vote before recess. We've spent years on it. We've spent years on it. Kumbaga, isang taon na tayong pinag-aaralan to. Siguro naman may K tayo na magbotohan ngayon bago mag-recess. Diba? He listed the crypto bill alongside Russian sanction and the budget resolution as unfinished business. If we're waiting to get a consensus, it's not going to happen. That's why God made votes. Diba? So, kailangan natin magbotohan. So, ayun yung sinabi ni Senator Kennedy dyan. Pero mga idol, ito yung gusto kong sabihin na malupit na news ngayon, no, tungkol sa Clarity Act. Sabi kasi ng ating SEC, ano ba to? Ano ba siya? Former SEC, si Hester Pierce ba? Ayan Pierce names the one thing that SEC can fix if the Clarity Act dies. Kasi di ba pinag-uusapan natin mga lods, paliwanag ko lang Pinag-uusapan natin na pag hindi napasa yung Clarity Act, maglalabas ng rules ang SEC at CFTC. Pero sabi ngayon ni Hester Pierce, ni Commissioner pala, outgoing Commissioner Hester Pierce, na merong hindi kayang gawin o hindi kayang ipasok sa rules ng SEC at ng CFTC na nasa Clarity Act lang. Na Clarity Act lang ang makakagawa. No? So ito, papaliwanag natin mga idol. Ano ang sinasabi ni Hester Pierce? No, si Hester Pierce ay isa sa mga commissioner ng US, no? Madalas tawaging crypto ma'am. Dahil mas bukas siya sa crypto, ay sabi niya, kahit maraming bagay ang kayang gawin ng SEC sa pamamagitan ng sarili nitong mga patakaran, may isang malaking halaga, take two, okay. Ulit Kahit maraming bagay ang kayang gawin ng SEC sa pamamagitan ng sarili nitong patakaran, may isang napakahalagang problema na hindi nito kayang solusyonan kung hindi maipapasa ang Clarity Act. Ayan, patay tayo dyan. So, malalaman natin yan ngayon. Okay, ready na ba kayo? Ano ang kayang gawin ng SEC kahit walang Clarity Act? Ito muna yung kaya nilang gawin. Kung sakaling hindi mapasa yung Clarity Act, ito yung mga rules o yung mga kaya nilang magawa. Ayon kay Pierce, maaari pa rin gumawa ang SEC ng mga regulasyon tungkol sa crypto fundraising, custody o ligtas na paghawak ng crypto asset, tokenized securities, yan importante. Lahat naman yan importante. Iba pang pamuntunan para sa mga investment products. Sa madaling salita, hindi titigil ang SEC sa pagre-regulate ng crypto kahit hindi maipasa ang batas na Clarity Act. Tuloy-tuloy pa rin yan, mga idol, no? Ano naman ang mga hindi kayang ayusin ng SEC? Ito na tayo. Ito ang pinakamahalagang punto ng kanyang sinabi. Maraming crypto exchange, halimbawa Coinbase, Kraken, BitGet at iba pa, ay may halo-halong listahan ng mga tokens, no? Marami yan sa mga crypto exchange. May mga token na itinuturing na securities. May mga token na hindi tinuturing na securities.
maaaring commodities o ibang klase ng digital assets. Ang problema ay hindi malinaw kung sino ang may kapangyarihan mag-regulate sa mga token na hindi securities. Dito pumapasok ang Clarity Act, no? Ayun yung isa sa mga importanteng kayang gawin ng Clarity Act. Kung walang batas mula sa Kongreso, hindi malinaw kung SEC ba ang may authority o CFTC ba ang dapat mga siwa o baka may ibang ahensya pa. Ayon kay Pierce, hindi ito kayang resolbahin ng SEC gamit lang ang sarili nilang nitong rules. Kongreso lang ang pwedeng magbigay ng malinaw na legal na otoridad. Bakit mahalaga ang Clarity Act? No? Kaya dapat maipasa. Layunin nitong magtakda ng malinaw na pagkakaiba kung alin ang security, commodity at digital asset. Kumbaga, inaano niya yan, nililabel niya. Kumbaga, inaano niya, dinidistinguish niya kung ano yung mga yun. Tukuyin kung kailan SEC ang regulator at kung kailan CFTC naman. Bigyan ng legal certainty ang mga crypto companies at investors. Kapag malinaw ang batas, mas mababa ang panganib ng mga crypto company na makasuhan dahil sa hindi malinaw na regulasyon. Ayan, maganda yan. Mas maraming institusyon ang maaaring pumasok sa crypto market. Mas malaki ang tiwala ng mga investor kasi nga naman, 'di ba, naisa batas na. Bakit sinabi nilang before Friday recess? Bakit binanggit sa post na with Senate votes expected before Friday recess? Ibig sabihin, inaasahan noon na may mahalagang botohan sa Senado bago sila mag-break. Kaya parang paalala o babala ang mensahe ni Pierce na kung hindi maipapasa ang Clarity Act sa tamang panahon, mananatili ang legal na kalituhan tungkol sa mga crypto regulations. Ano ang posibleng epekto sa XRP at sa iba pang crypto? Kung maipapasa ang Clarity Act, mas magiging malinaw ang legal status ng maaring crypto assets. Posibleng mas dumami ang institutional investment. Maaring maging positibo ito sa mga token tulad ng XRP, XLM, HBAR, ADA, Algo at iba pa na matagal nang naghihintay ng mga mas malinaw na regulasyon. Gayunpaman, hindi ito otomatikong tataas ang presyo ng mga token. Ang presyo ay nakadepende pa rin sa maraming salik tulad ng adoption, demand, market sentiment at pangkalahatang kondisyon ng crypto market. Ano ang buod, mga idol, no? Sa simpleng salita, ang sinabi ni Hester Pierce ay maraming regulasyon ang kayang gawin ng SEC ng mag-isa. Pero hindi kayang linawin ng SEC kung sino ang may legal na kapangyarihan sa maaaring crypto asset. Tanging ang Kongreso ang makakagawa nito sa pamamagitan ng pagpasa ng Clarity Act. Kaya naniniwala siyang napakahalaga ng pagpasa ng batas upang magkaroon ng malinaw at matatag na regulasyon sa crypto sa Estados Unidos. So ayan, ngayon mga idol, nalinawan tayo na kung sakaling hindi maipapasa ang Clarity Act, may mga maitutulong ang SEC. Tuloy-tuloy pa rin yan mga idol, lalo na sa mga crypto fundings, custody, tokenized, no, at iba pa. Pero yung linaw, no, kung sino talaga, no, kung sino ang may kapangyarihan na mag-regulate, ayun, kung sino talaga ang magre-regulate sa mga token, kung sino yung securities at hindi securities, mga idol, at kung saan siya mapupunta, sa SEC ba siya o sa CFTC, mga idol, yun yung pinaka magiging problema dahil Clarity Act lang ang makakasagot nun. Okay? So ayan mga lods, no, grabe overall mga idol, medyo matindi ang balita natin ngayon. Mamaya maghihintay tayo kay Trump kung ano yung mangyayari. No, so sa ngayon, ayan, position lang tayo ng konti, mga idol, no. So, kita-kits tayo mamaya at sana na-enjoy nyo ang video natin, mga idol. Maraming salamat, no, lalo na kay Mayor na nag-announce ng walang pasok kahit may araw na. Okay, kita-kits, maraming salamat sa inyo. Magandang araw mga kapatid at What's up, and thank you, Mayor.